Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyong dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, anong sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka Simon, anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking simbahan, at hindi ka makakapanaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot sa langit. Ang mahigpit niyang tinagubilyanan ang kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-21 linggo sa karaniwang panahon. At sa atin pong ebanghelyo at mga pagbasang napakinggan para sa araw na ito, tila pinapaalala sa atin ng Diyos na ang bawat isa sa atin ay kapiling ng Diyos. Ang bawat isa sa atin ay kasama natin ng Diyos sa ating buhay. Mga kapatid, alam natin na tayo ay mga tagasunod ni Jesus. At bilang mga tagasunod ni Jesus, tila hinahamon tayo lagi na makilala si Jesus sa ating buhay. Tila makilala ang Diyos sa ating buhay. Minsan po may lumapit sa aking isang matanda at ang sabi niya sa akin, alam mo Father, 10 taon na po akong hindi nagsisimba. 10 taon na po akong hindi nagdarasal. 10 taon na din po akong hindi pumapasok sa simbahan. Sabi ko sa kanya, bakit naman? Ang sagot niya sa akin, kasi Father, makasalanan ako eh. Nahihiya ako sa Diyos. Hihingi nga ako ng kapatawaran. Alam ko naman
uulit-ulitin ko pa din yung aking pagkakasala. Nahihiya po ako. Wala akong mukhang may haharap sa Diyos. Alam niyo mga kapatid, minsan tayong mga Katoliko, may ganyan tayong pakiramdam. Kaya nga sabi ho sa isang pag-aaral na halos taon-taon, baka nababawasan na ng 1% ang mga Katoliko sa Pilipinas. Tila punong-puno ang simbahan tuwing araw ng linggo. Sa lahat ng parokyang pupuntahan natin, marahil puno ang simbahan. Pero sabi nila, ang mga nagsisimba lamang daw po ay halos 10% lamang ng mga Katoliko. Ano pong nangyari doon sa 90%? Baka yung 90%, yan po yung tinatawag nating mga KBL. Alam niyo po ba yung mga KBL? Pupunta lamang sa simbahan kapag binyag. Pupunta lamang sa simbahan kapag kasal. Pupunta lamang sa simbahan kapag libing. Pero mga kapatid, kung tayong lahat ay inaanyayahan ng Diyos sa Kanyang kaharian, ang bawat isa sa atin ay titatanggapin ng Diyos ano paman ang ating nakaraan. Sa ating ebanghelyong napakinggan natin ang kwento ni Pedro na kung saan tinanong sila ni Jesus, "Sino ako ayon sa inyo?" At anong sagot ni Pedro? "Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." At anong sabi sa kanya ni Jesus? "Mapalad ka, Simon, anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking amang nasa langit." Sino ba si Pedro? Isang simpleng mangingisda. Isang simpleng tao. Sabi nila patungkol kay Pedro, hindi mataas ang kanyang pinag-aralan, pero pinagkatiwalaan siya ng Diyos. Bakit kaya? Dahil ang Diyos ay may nakitang kagandahan sa kanyang puso. Ang Diyos may nakitang kabutihan sa kanyang puso. At yun marahil ang unang hamon sa atin sa araw na ito, na kahit ang pangit ng tingin ng mga tao sa paligid natin, tandaan natin, ang Diyos nakikita ang kabutihan sa ating mga puso. Ang Diyos nakikita ang kagandahan sa ating mga puso. Nakikita ng Diyos na meron kang kabutihan. Nakikita ng Diyos na meron kang kagandahan. Kaya mga kapatid, kung ganun na lamang ang pagtingin sa atin ng Diyos, paano dapat nating gampanan yung ating tungkulin na ito? Simple lamang po. Dapat kilalanin din natin ang Diyos sa ating buhay. At paano natin dapat kilalanin ng Diyos? Palalimin natin ang ating ugnayan sa Kanya. Palalimin natin ang ating relasyon sa Kanya. Nakikita ng Diyos ang kabutihan sa ating mga puso. At malalaman lang natin yung sarili nating kabutihan kung tayo ay mayroong malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos. At paano ho natin pampapalalim ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos? Kung malalim din ang ating buhay panalangin. Kung malalim din ang ating buhay panalangin. Saan ba natin mas nakikilala ang Diyos? Sa ating pakikipag-usap sa Kanya. Sa ating pagdadasal sa Kanya. Sa ating pakikipagrelasyon
sa Kanya. Sabi ho nila, makikilala daw po natin ang isang tao sa ating pagsasama, sa haba ng ating pagsasama. Meron ho bang mag-asawa dito? Lahat po kayo single? Walang mag-asawa dito? Nahihiya ho ba kayo? Sino pong mga mag-asawa? Sabi ho kasi nila, ang mga mag-asawa daw po sa haba ng panahon, nagiging magkamuka. Payag po ba kayo? Parang ayaw nung iba. Parang hindi tanggap ng iba. Kasi po minsan, meron ho akong kinasal at sila po ay 50 taon nang nagsasama. At ang tanong ko sa kanila, anong sekreto kung bakit humaba ho yung relasyon nila? Sabi nila sa akin, Father, wala naman talagang sekreto. Pinatatag lang namin yung pundasyon ng aming pagmamahal. Pinatatag lang namin yung pundasyon ng pag-ibig namin sa isa't isa. Kaya nga, Father, minsan nagtataka po ako kung bakit minsan ang pustiso ko, pustiso na rin ang asawa ko. Yung toothbrush ko, toothbrush na rin ang asawa ko. Hindi ko alam minsan, Father, kung bakit nagiging magkamukha na ho kami. Baka po talaga sa haba ng panahon ng pagsasama. Mga kapatid, baka ganyan din ang relasyon natin sa Diyos. Makikilala natin ang tunay ang Diyos. Makikilala natin ang tunay si Jesus kung lagi natin siyang kapiling. Kung lagi tayong nakikipag-ugnayan sa Kanya. Baka kasi pumupunta lang tayo sa simbahan kapag may kailangan lang tayo. Baka nagdarasal lang tayo kapag naiipit tayo sa problema. Baka lumalapit lang tayo sa Panginoon sa mga panahong nagigipit tayo sa ating buhay. Pero hindi ganun ang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Sa bawat minuto, sa bawat oras na meron tayo, sikapin natin siyang makilala. Dahil oras na makilala natin ang Panginoon, yan din ang mga pagkakataon na nakikita din natin ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Oras na lumalalim ang ating ugnayan sa Diyos, yan din ang mga pagkakataon na napagtatanto natin sa ating buhay na mabuti ang Diyos sa atin. At panghuli, hayaan natin ang Diyos, hayaan natin ang mahal na pong Jesus Nazareno na maging Diyos ng ating buhay. Hayaan natin si Jesus na maging Diyos ng ating buhay. Bakit? Minsan aminin natin o hindi, meron tayong mga Diyos na sinusunod. At sino ang Diyos na madalas nating sundin? Yung ating sarili. Dahil minsan gusto natin magpaka-Diyos. Gusto natin lahat ng gusto natin, makukuha natin. Kahit hindi sa magandang paraan, makuha ko lang ang gusto ko. Kahit ano gagawin ko. Pumatay man ako, magnakaw man ako, manloko man ako ng kapwa, makuha ko lang ang gusto ko. Dahil ang nagiging Diyos, ang sarili. Pero kung hahayaan natin ng Diyos, ang mahal na pong Jesus Nazareno, na maging Diyos ng ating buhay, kailanman tayo ay tatahak sa tamang landas. Bakit naliligaw ang karamihan? Dahil mas nauunang sundin ang sarili kesa sa kagustuhan ng Diyos. Mga kapatid, tingnan natin yung ating buhay. Tingnan natin yung ating mga sarili. Sino nga ba talaga ang Diyos ng ating buhay? Ang Diyos Ama ba? O ang ating sarili? Ang mahal na pong Jesus Nazareno? O ang mga Diyos-Diyosan sa paligid natin?
Dahil tandaan natin, lahat ng pinlano ng Diyos para sa atin, yun ang pinakamaganda para sa atin. Mga kapatid, sa araw na ito, pinapaalala sa atin ng Diyos na kahit anumang pagkakamali natin, kahit anumang pagkukulang natin, kahit anumang kahinaan natin, meron siyang nakikitang mabuti sa iyo. At paano natin mapagtatanto ang bagay na ito? Kung hahayaan natin na ang Diyos ang mamutawi sa ating buhay. Paano? Bigyan natin siya ng oras at panahon na makilala ng husto. Upang ang mukha natin, ang buhay natin ay maging kagaya ni Jesus. At kung ang buhay natin ay nagiging kagaya na ng buhay ni Jesus, hayaan natin na ang buhay natin, siya ang ating maging tunay na Diyos. Mga kapatid, nung nagsisimula po nung early 2000 po, meron pong abbreviation na sumikat. Ito po yung WWJD. At ano pong ibig sabihin ng WWJD? What would Jesus do? Hahayaan natin na sa bawat desisyon, sa bawat pagkilos natin, ilagay natin si Jesus. At kung nandoon sa lugar natin si Jesus, ano kaya ang gagawin ni Jesus? WWJD. What would Jesus do? At yan marahil ang hamon sa atin. Kung nasa puso natin si Jesus, sa bawat pagdesisyon natin, sa bawat pagkilos at paggawa natin, ano kaya ang gagawin ni Jesus? Mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, pinapaalala sa atin ng Panginoon, ikaw ay mabuti. At kung ikaw ay mabuti, mas malalaman mo ang kabutihan ng Diyos sa pagkilala sa Kanya. At sa pagkilala sa Kanya, nagiging kawangis tayo ni Jesus. Mga kapatid, mabuti ang Diyos sa atin. At kung mabuti ang Diyos sa atin, kilalanin natin siya ng husto. Amen.